Welcome back to my YouTube channel at happy Sunday to each and everyone. And mga kabagis, gusto ko lang bigyan ng video o gawan ng video itong mga karamihan na comments sa ating mga uploads before regarding sa magandang klase na feeds. Ano ba daw yung magandang klase na feeds na isa-suggest ko at vitamins na pwede nating ipakain at ibigay sa ating mga alagang fatteners the moment na magsimula na sila sa grower or finisher stage, or even kahit starter pa lang, pwede na natin silang bigyan ng vitamins. So keep on watching at huwag kalimutang mag-subscribe kung napadaan lang kayo sa ating channel, at huwag kalimutang i-share, mag-comment sa ating mga uploads. So ito na nga, when I started, ang pinaka kumbaga known na feeds dito sa area ko ay Ultra Pack, no? Ultra Pack, Pelmico, Bimig, ganoon yung mga feeds na yung mga choices natin sa mga tindahan. And with these three, sabihin natin kilala na mga feeds sa area ko, Ultra Pack, Pelmico, or Bimig, ang pinaka nakita kong maganda ang resulta talaga sa madalian na pagbenta. Minus yung madalian, like 3 months, 3 and a half, pwede mo talagang ibenta yung mga alaga mo, at napakalaki at mabigat. Sa aking mga experience lang ay Ultra Pack. Kaso ang problem sa Ultra Pack dito sa amin is madaling maubos, talagang paunahan. May mga cases pa na yung may maraming pondo, may sasakyan, so normally bibilihin nila yung kung ano yung tingin nila na makonsumo ng kanilang alaga in a certain 3 months, no, period of time. So paubusan talaga, paunahan. Minsan after mo mag-starter, so mag-change ka na sa grower, pagpunta mo nun sa tindahan, wala na palang grower, out of stock na. Ganun ang setup dito. 2020, ganyan, 2021, ganyan yung setup ng ating pagbili ng Ultra Pack na feeds. So kaya na-discover natin yung Pelmico, kasi kung walang Ultra Pack, alangan naman na hindi ka bibili ng feeds, so walang makain yung alaga mo. So if walang Ultra Pack, ang ating second option is Pelmico or Bimig. And napansin ko rin kasi nung kasagsagan ng pag-alaga natin na marami, nasa 40 plus yung ating fatteners, and it so happen na mahal si Ultra Pack, so naisip ko na mag-mix ng feeds during their grower stage. Kasi napansin ko yung isang sako, sa sobrang dami nila, no, parang hindi siya maabot ng 3 araw o 2 araw, basta ganun kabilis ubusin ng isang sakong feeds. So what I did, dahil mahal si Ultra Pack, at kahit maraming maraming stocks na grower feeds, kinumbine ko sila sa Bimig. So kumbaga 2:1, dalawang Bimig na sako. Mura lang kasi yung Bimig that time, 600 plus yung difference nila, and then nasa mga 1,000 plus. So ang nangyari is that kinumbine ko para makamura naman ako konti sa feeds, at the same time maganda pa rin yung result. So yun yung advice ko sa mga nagsimula at mga nagtatanong ano yung magandang feeds na gamitin. Actually, kung kaya ninyong i-pure na Ultra Pack, mas maganda yun, and then just follow the guide or feeding guides nasa likod or nasa mismong sako ng Ultra Pack. Mas maganda i-follow nyo yun, at saka kung tingin niyo ay kulang, then magdagdag lang ng konti. Hindi naman ganoon ka grabe yung changes na gawin mo sa kanilang pakain, yung guide, sa feeding guide nila, kasi almost the same lang din naman yung feeding guide ko na ginagawa sa mga naalagaan or
inaalagaan ko mga fatteners na naibenta ko na noon. So yun yung magandang suggestion ko. Pelmico, Bimi, maganda din, or pinakamaganda for me is Ultra Pack. And then may mga lumalabas din ngayon ng mga bagong brand ng mga feeds. If ever saan kayong location, ano yung mga available na mga feeds niyo, just go for it. Ano nyo lang, kumbaga i-experiment nyo lang yung mixing din ng mga feeds kung saan kayo makamura at maganda pa rin yung result. Yun lang yung ma-advise ko kung walang Ultra Pack, walang Bimig, walang Pelmico. So any feeds na tingin niyo ay known sa area niyo at maganda ang resulta, doon tayo. Kasi wala naman tayong choice, di ba? And then, regarding din sa kanilang vitamins, ito yung pinaka-ano ko talaga. Ang vitamins na ginagamit ko ay Vitamin Pro. Yung Vitamin Pro, maganda siya maganda siya kapag with feeding. Yun yung pinaka-ano ko sa Vitamin Pro kasi hinahalo ko lang sa feeds. Tinatansya ko rin. Kung marami sila masyado, then isang sachet. Kung hindi naman ganun karami, so isang sachet, maubos ko yun hanggang isang linggo. So, kunti-kunti ko lang. Or, kung may option kayong ihalo sa tubig, yung tubig nila na naka-container, hindi yung, kasi may mga setup kasi sa mga backyard farming or sa mga kulungan ng baboy na yung tubig natin is nakadirekta sa linya ng ating tubig na sa mismong source, yung faucet, yung source natin, so nakadirekta. So umiinom sa doon. So kung mainit ang panahon, diba, mainit din yung tubig na lalabas doon. Minsan yung mga alaga natin na baboy ay matilino kasi yan sila. So kung na-experience nila na napasok sila na sa sobrang init, there's a possibility na hindi na ganun kalakas uminom ng tubig kasi matakot sila na mapasok na naman. So, pinaka-advice talaga is to come up with a container. No? I-check nyo yung mga videos kung mayroon tayong ginagawang videos ng before na naka-container yung tubig para kahit anong oras, kahit anong panahon, umiinom sila, talagang masasabi natin na safe yung tubig at hindi mainit or hindi malamig yung tubig na inumin nila during that time. No? Kasi nga naka-container siya at saka alam natin na malinis yung tubig at hindi mainit, no? Kung mainit ang panahon, hindi ganun kainit, mainom nila. And at the same time, malagyan mo ng anong gustong ihalo mo, like vitamins ba yung ihalo mo sa tubig, or kung silang lahat ba ay nagka-problema sa basang dumi, so pwede mong lagyan lang doon ng gamot para sa basang dumi, yung mismong container na yon. So lahat sila makainom, lahat sila magamot real time the moment na inumin nila yung tubig na nandun sa container na may halong gamot. Same with the vitamins, yung Vitamin Pro. So kung nakahalo doon hanggang maubos yun, so mayroong halong vitamins yung tubig. So ang question is, gaano kadalas? So kung for me, ang sinasabi ko noon is that once with feeding, so depende, it's your call kung araw-arawin mo, pero mas maganda talaga yung at least twice a week kapag ay nahalo mo sa feeds. And then the same din sa paghalo sa tubig, so twice a week din. So for example, yung container na yon na nilagyan mo ng tubig is normally maubos sa isang araw. So maglagay ka ng, haluan mo siya ng vitamins Monday, then the next halo is Friday or Thursday. So ganun lang yung setup natin sa paghalo ng ating mga vitamins doon sa tubig. Same with sa feed. So kung naghalo ka na nung Monday, then yung next mo na halo is Friday. So twice a week yung ginagawa natin. May mga cases na kailangan kong gawan siya ng 3 times a week kasi nakita ko na mas kulang yung paglaki, no? Hindi ganun kalakas or kabilis ang paglaki ng ating inalagaan. So depende talaga yan sa tansya mo at saka mismo ikaw yung nag-aalaga. Ma-determine mo kasi kung kailangan nilang dalasan or minsan na lang, kasi makita mo talaga yan sa mismong progress ng paglaki ng mga inalagaan mo.
So, yun lang, Vitamin Pro at saka yun talaga yung ginagamit ko since then. Pero, if nakita niyo yung mga previous na videos natin, magbigay po rin ako ng injectable na mga vitamins like Chictran or anything na mga pwede nating ma-inject na mga vitamins na available sa tindahan. Kasi, nag-i-inject ako the moment na mag 2 weeks na sila sa akin, right after kong mabili yung mga biik. Ang reason behind why I'm giving them injectable kasi mas effective talaga yon, and at the same time hindi mas stress masyado sila kasi maliit pa, kaya mo pang buhatin at injectan. Yun yung reason ko at yun yung dahilan why I'm giving them injectable kapag kaya ko pa silang buhatin at kaya ko pa silang injectan. And after that, hindi na ako mag-inject kasi nga most of the time may stress sila at alam mo yung mabigat na, hindi mo na kayang buhatin or basta hindi ko na sila i-force yung injectable kapag malalaki na. So, yun lang. The first vitamins na gagawin natin is yung injectable, and after that, once lumalaki na, then pwede mo nang i-powderize yung Vitamin Pro na ginagamit natin. So, I hope that answers the question regarding sa feeds and how I give vitamins. And to make it more clearer at maintindihan nyo na lalo yung ating explanation, you can check my previous videos about it. Mayroon na tayong na-upload regarding the actual na mga videos pag-inject at saka yung paglagay ng Vitamin Pro sa mga feeds. And thank you so much for watching.